Magandang araw sa'yo. Okay, kanina ko pa tinititigan itong chart na ipinadala mo. At kailangan kong sabihin, para siyang theological conspiracy board. Oo. Alam mo yon, parang may mga red string na kumokonekta sa 10 utos, sa hardin ng Eden, sa tukso sa ilang at hanggang sa aklat ng pahayag. Ang galing nito o kaya sobrang wala sa lugar. Magandang description yan. So, ang misyon natin ngayon, alamin kung yung mga sinulid na yan ay matibay o baka naman mapuputol kapag hinila natin. At yan mismo ang layunin natin, di ba? Hindi lang basta i-report kung ano ang nasa chart, kundi subukang intindihin yung logic sa likod nito. Kasi tinitingnan ang material mo ang 4 sa mga utos bilang isang pattern. Isang pattern o? Isang paulit-ulit na salaysay tungkol sa tukso, pagbagsak at pangako na makikita natin mula Genesis hanggang sa dulo. Sige, simulan na natin. Okay, let's unpack this. Ang unang connection na ginagawa ng chart ay medyo matapang. Oo. Kinukuha nito ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. At idinidikit ito ng diretso sa tukso kay Jesus na gawing tinapay ang mga bato. Sa unang tingin parang ang layo, di ba? Anong kinalaman ng gutom sa pagsamba sa ibang Diyos? Yan yung interesting part. Ang argumento kasi ng chart, dito nagsisimula ang lahat. Ang tukso ay hindi lang tungkol sa pagkain eh. It's a question of source. Saan ka asa para sa iyong pangangailangan? Ang hamon ay, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, gamitin mo ang kapangyarihan mo. Solve your own problem. Okay. Pero ang mas malalim na mensahe ay, talikuran mo ang pag-asa sa Diyos para lang mabuhay. So parang self-preservation versus Divine dependence. Ganon. Okay. Kapag nag-ipit ka, sino o ano ang nagiging Diyos mo? Yung sarili mong diskarte o yung Diyos na pinaniniwalaan mo? Makes sense. Kaya ang tugon ni Jesus, hindi sa tinapay lamang na buhay ang tao, ay hindi lang isang magandang quote. Hindi lang. Ito'y isang deklarasyon kung sino ang tunay niyang sinasamba. Eksakto. At yung pattern, ayon sa chart, nagsimula pa sa Eden. Ang connection, yung description sa ipinagbabawal na prutas bilang nakakain or good for food. Good for food. Ito raw yung pinakaunang tukso na nakatutok sa pisikal na pagnanasa. Sa teolohiya, tinatawag itong pagnanasa ng laman o lust of the flesh. Okay, teka. Ang resulta raw ng pagkain nito, ayon sa chart, ay ang pagkawala ng tungkulin bilang propeta. I-breakdown natin yan. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan sa kontekstong ito? Kasi medyo malalim yun. Ang paliwanag ay ganito. Ang pangunahing trabaho ng isang propeta ay, ang maging malinaw na boses ng Diyos. Okay. Alam niya kung sino ang Diyos, ano ang kanyang salita, ano ang kanyang kalooban. Nang unahin ng tao ang sarili niyang pagnanasa, yung good for food, kesa sa malinaw na utos ng Diyos, Oo. para siyang nag-unplug sa source. Nagkaroon ng static sa linya. Hindi na malinaw kung sino ba talaga ang Diyos at kung ano ang kanyang sinasabi. Nawala yung clarity, kaya nawala ang function bilang propeta. Gets ko. So hindi lang ito simpleng pagsuway. Ito ay isang system failure. Tama, system failure. Dahil pinili mo ang tinapay kesa sa salita, nawala ang kakayahan mong marinig ng malinaw ang salita. Astig! Okay, let's move to the next one. Mula sa pagnanasa ng laman, dumako tayo sa ikalawang utos, ang pagbabawal sa mga idolo. Kung yung una ay tungkol sa pangangailangan o need, ito namang pangalawa ay tungkol sa pagnanasa. Want, ambisyon. Oo, want o ambisyon. Ang katumbas nitong tukso sa Elias ay yung grand finale offer ng Diablo. Lahat ng kaharian sa mundo, lahat ng kapangyarihan, lahat ng yaman, ibibigay ko sa iyo. At ang kapalit. Ang kailangan mo lang gawin ay lumuhod at sambahin ako. Dito mas malino yung connection sa idolatry. Hindi na tinapay ang usapan, kundi kapangyarihan, karangyaan, impluensya, lahat ng bagay na kinahuhumalingan ng mundo. Lahat na. At syempre, ang tugon ni Jesus ay pareho pa rin sa prinsipyo. Ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo. At dito pumapasok yung pangalawang description ng prutas sa Eden. Kaakit-akit sa paningin. Pleasing to the eye. Oo, ito yung tinatawag na pagnanasa ng mga mata or lust of the eyes. Basically, ito yung Instagram effect in ancient form.
Okay. Hindi sapat na masarap o nakabubusog, kailangan maganda rin kahanga-hanga, aesthetic. At yung pagnanasa sa mga bagay na mukhang maganda, kayamanan, katanyagan, perpektong buhay, yan daw ang pinakaugat ng idolatriya. At ang resulta, ayon sa chart, pagkawala ng karapatan bilang hari. Ito, para sa akin, mas intuitive. Kasi kung ang tao ay nilikha para maging tagapamahala ng mundo bilang kinatawan ng Diyos, pero pinili niyang sambahin ang alok ng mundo, Para na rin niyang para na rin niyang isinuko ang korona niya. tama. Ama? Tamang-tama, isinuko niya ang kanyang otoridad. Sa halip na maging hari sa ilalim ng Diyos, naging alipin siya ng sarili niyang pagnanasa para sa mga bagay na dapat sanay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. So yun pala yun? Ang pagsamba sa idolo sa ganitong pananaw ay ang pagbibigay mo ng iyong setro at korona sa bagay na dapat ay alipin mo. Okay. So far, yung mga sinulid ay medyo matibay. The first two temptations are about worshiping the wrong thing, food, power. Pero yung pangatlo, mas subtle. Mas subtle nga ito. Hindi na ito tungkol sa ano ang sinasamba mo, kundi kung paano mo ginagamit ang relasyon mo sa sinasamba mo. Dito na yata pumapasok yung ikatlong utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. At dito na rin nagiging mas komplikado. Gaya ng sabi mo, hindi ito kasing direkta. Ang connection nito ay sa tukso kung saan hinamon si Jesus na tumalon mula sa tuktok ng templo habang sinisipi pa ang kasulatan na nagsasabing ililigtas siya ng mga anghel. Okay, I have to admit, this connection feels like a bit of a stretch. Paano yung pagtalon sa templo ay naging paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Hindi ba't mas tungkol yun sa pagpapakitang gilas o paghahanap ng privwa? Magandang tanong yan. At yan yung binibigyang diin ng chart. May dalawang layer daw kasi ang tuksong ito. Una, yung sinabi mo, isang hamon na patunayan mo ang sarili mo. Oo. Pero ang mas malalim na layer ay yung pangalawa. Ito ay isang paraan para subukin ang pag-ibig at pangako ng Diyos. Para kang nagsasabi, kung totoo ang sinasabi mo at kung mahal mo talaga ako, gawin mo ito para sa akin. I-prove mo. Ah. Ito ay paggamit sa pangako ng Diyos bilang isang tool para sa sariling validation. Yan ang esensya ng paggamit sa walang kabuluhan. Ah, okay. That's a better explanation. Kaya ang sagot ni Jesus, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos, ay isang pagtanggi na gawing hostage ang relasyon nila para sa sariling kapakanan. Tama. Ngayon, sa aklat ng pahayag, ang konsepto ng paglapastangan o blasphemy, teka, may nakasulat dito sa chart, chamlamhada. Oo. Bakit may Korean term dito? Ano ang ibig sabihin niyan? At bakit ito ang ginamit ng source mo? Medyo na-out of place ako bigla. Oo, interesting, di ba? Ang pinanggalingan kasi ng chart mo ay may Korean origin at yung salitang chamlamhada o chamlamhada. Ginamit yan para bigyang diin ang isang specific na nuance ng blasphemy. Okay, anong nuance yon? Hindi lang ito basta pagmumura. Ang ibig sabihin nito ay to be presumptuous, arrogant, to overstep one's boundaries against a higher authority. Ito yung pag-angkin sa posisyon o katangian ng Diyos. Got it. So, mas malalim pa sa simpleng blasphemy. At ayon sa chart, may dalawang paraan daw kung paano ito ginagawa ng halimaw sa pahayag. Una, inaangking nitong siya ang Diyos. Ikalawa, Inaangkin nitong kaya niyang magpatawad ng kasalanan na parehong direktang eko mula sa Eden. Yung pag-angkin na siya ang Diyos ay katumbas ng orihinal na tukso. Magiging katulad kayo ng Diyos. okay, yun yung una. At yung pag-angkin na kaya niyang magpatawad o magalis ng konsekwensya ay katumbas naman ng orihinal na kasinungalingan. Hindi tiyak na hindi kayo mamamatay. At sa Eden, ito yung pangatlong aspeto ng prutas. Nakapagpapatalino o desirable for gaining wisdom, ito na yung tinatawag na kayabangan sa buhay. Pride of life. Oo, pride of life. Ang pagnanais na maging higit pa sa iyong pagiging nilalang. At ang resulta niyan, ang pagkawala ng tungkulin bilang pari. Ang logika niyan, simple pero matindi. Ang trabaho ng isang pare ay mamagitan sa Diyos at sa tao, lalo na sa usapin ng kasalanan. Tama.
Pero paano ka magiging tagapamamagitan kung ikaw mismo ang nag-aangkin na ikaw na ang Diyos? Paano ka magiging tulay kung sinisira mo yung kabilang dulo? Oo nga. Sabi sa chart, ang isang nilalang ay hindi kayang mag-alis ng kasalanan at ang isang mapaglapastangan, isang Cham Lam Hada, ay hindi makalalapit sa Diyos. Nawala ang koneksyon. Prophet, king, priest, nawala lahat. 3 utos, 3 tukso, 3 pagbagsak. Okay, yung huling koneksyon ang ika-4 na utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath. Ito yung pinaka-abstract sa lahat. Oo. Paano ito ikinonekta ng chart? Mapapansin mo na iba ang treatment dito, no? Sa ilalim ng tukso sa ilang, wala itong direktang katumbas na one-on-one temptation. Oo nga. Sa halip, ang nakasulat ay isang malaking konsepto. Kung hindi maikukulong si Satanas sa kalaliman, walang tunay na pamamahinga o Sabbath. Ipinapakita nito na ang Sabbath ay hindi lang tungkol sa isang araw na pahinga. So hindi lang siya pinpahinga. Ito ay isang cosmic state of peace, order at justice, isang bagay na imposible hanggat may kasamaan pa sa mundo. At sa pahayag, iniugnay ito sa marka ng halimaw, 666. Ang sabi sa chart, ang halimaw ay sumusubok na baguhin ang mga itinakdang panahon at kautusan. Na isang direktang atake sa konsepto ng Sabat na itinakda ng Diyos. So, pagtanggi ito sa ipinangakong kapahingahan. Oo, pero ang kontrapunto nito, ayon pa rin sa pahayag, ay yung sigaw na tiyak na babagsak ang Babylonia. At yung pagbagsak na yun ay sumisimbolo sa isang katiyakan. Tiyak na darating ang pamamahinga. Okay? Kahit anong gawing gulo ng halimaw, matutupad pa rin ang plano ng Diyos para sa kaayusan. Okay, heto na. Ito yung part na medyo kailangan ko ng tulong para ma-visualize. Sa Eden, ang connection daw ay yung pag-aalala ng Diyos na baka kumain din ng tao mula sa puno ng buhay at mabuhay magpakilanman. Oo. Habang nasa estado ng kasalanan. Paanong naging konektado yun sa Sabat? Dito talaga kailangan nating mag-slow down. Kasi ang paliwanag sa chart, napakalalim. Isipin mo na lang na ang kasalanan ay parang isang computer virus. Okay, a virus? Isang corruption sa operating system ng sangkatauhan. Ngayon, isipin mo na ang puno ng buhay ay parang infinite battery life. Walang hanggang kuryente. Eksakto. Kung hahayaan mong yung taong may virus ay kumain mula sa puno ng buhay, para mo siyang binigyan ng walang hanggang kuryente habang sira ang sistema niya. Hindi na siya magsha-shutdown. Kakalat lang ang virus ng walang katapusan, walang reset, walang pag-asa ng lunas. So, yung buong sangnilikha ay magiging isang permanenteng corrupted file. Isang impyerno. Walang kapayapaan, walang katarungan, walang kaayusan, walang Sabbath. Eksakto. Mawawala ang konsepto ng tunay na kapayapaan. Kaya, sa isang napaka-counterintuitive na paraan, yung pagpapalaya sa tao mula sa hardin at paglalagay ng bantay sa puno ng buhay ay hindi lang parusa. It was a mercy. Isang mercy. Oo, para siyang isang forced reboot. Isang paraan para i-quarantine ang problema at bigyan ng chance na ma-install yung antivirus, yung plano ng kaligtasan sa hinaharap. It was an act to preserve the hope for a true, uncorrupted Sabbath. Wow. Okay. That analogy really helps. So, yung buong larawan na ipinipinta ng chart mo ay isang grand repeating pattern. Isang malaking pattern. Mula sa 4 na utos na ito, may isang recurring theme. Ang 3 pangunahing tukso, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, at kayabangan sa buhay, ay yung mismong mga tukso sa Eden, yun din ang mga tukso sa ilang, at yun din ang mga armas ng halimaw sa pahayag. At hindi lang yan, ang bawat paglabag ay may katumbas na system malfunction. Yung pagnanasa ng laman, yun ang nag-crash sa ating koneksyon sa boses ng Diyos na wala ang prophet role. Okay. Yung pagnanasa ng mga mata ang nagtulak sa ating ipagpalit ang ating autoridad para sa mga makikinang na bagay na wala ang king role. Gets? At yung kayabangan sa buhay ang nagpaniwala sa ating kaya nating ayusin ang sarili nating gulo na siyang sumira sa ating tungkulin bilang tagapamagitan na wala ang priest role. 3 tukso, 3 major system failures.
At yung paglabag sa Sabbath ay hindi lang pagtanggi sa isang araw na pahinga, kundi pagtanggi sa buong cosmic order. Grabe, ang ambisyoso ng chart na ito pero I have to say, yung mga sinulid, matibay ma. Mukha namang matibay. Ipinapakita nito na ang 10 utos sa interpretasyong ito ay hindi lang listahan ng mga bawal, para silang diagnostic tools para sa human condition. Pundasyon ng isang malawak at magkakaugnay na espiritual na katotohanan na bumabalot sa buong kasaysayan. That's what the chart argues. Isang napakalalim na pagkakaugnay-ugnay at bilang panghuling kaisipan para sa'yo na nakikinig kung ang mga sinaunang tuksong ito, ang tukso sa pangangailangan, sa ambisyon at sa pagmamataas ay paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang anyo sa buong kasaysayan, sa anong mga modernong paraan kaya nagpapakita ang mga ito sa mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon sa ating trabaho, sa ating mga relasyon at maging sa ating paggamit ng teknolohiya.